Aling pag-ibig pa, ang wagas at dalisay, wala nang iba kundi ang pag-ibig sa bahay at kabuhayan. Isang mainit, naglalagablab, dumadagundong na hapon po mga kababayan. Ito pong muli sa inyo at maglilingkod na isang oras si Ginoong Tripliman. Isang magandang hapon sa programang Bahay at Kabuhayan. Huwag po tayong maglilipat ng istasyon at makinig po tayo tumutok dahil maganda po ang ating talakayan ngayong hapon na ito. Magandang hapon po sa lahat ng mga tigapikinig. Bawit Salvatierra po. Magandang hapon po sa gilid na nakikinig po. Huwag mo natin kalimutan, subaybayan ang programa Bahay at Kabuhayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito na naman po kami at nagsasahing pa kami upang talakayan ang mga bagay na inyong dapat makuha kung ano dapat ninyong malaman. Ngayong hapon na ito po si Edgar ng Advertising Collection Office. Edgar Reyes po. Ito po yung ating mga kasama ay hindi pa dumarating. Si John Salveta, Mr. Equalizer. Walang confirmation, baka nagpapa-check up pa. Si Professor Herman Bognot ng UP, nasa meeting, habol na lang daw. At yung mga kasama natin, si Pipito Boy Serrano ay merong emergency nilakad. Kaugnayan dito sa bahay at kabuhayan. Ang nakaraan po nating paksa ay tungkol po doon sa solusyon o resolution sa isang matagal ng problema ng sambayan ng Pilipino. Ito po yung rampant poverty o matinding kahirapan ng mga Pilipino. At sa palagay po natin ay itong ating pinapalagay na magiging opinion ngayon ay hindi naman po ito batas, kundi ito ay opinion labang ng Bahay at Kabuhayan. Ito ay bahagi ng ating programa at advocacy tungkol sa ating mga layunin na mabigyan ng kalutasan to. Ito nga yung tinatabi natin ng Mr. Tripliman, yung ating pagsusuri, ano? Sa lagay ng kasulukuyang kalagayan ng ating lipunan, you know? Yung matagal ng problema, nung sambayan ng Pilipino, yung kahirapan talaga, yung poverty, no? At alam naman din natin na ang mamanubra talaga nito, talaga yung mga leader. Yan nga yung ating aarokin ngayon, ating halukayin. Oo, tatalakayin ng maayos. Kumbaga, tatasahin natin. Sa abot na makakaya natin, mga kababayan. Ano talaga yung pinanggalingan itong kahirapan na ito. Diba? Dalawang sektor lang po ang kumokontrol dyan kung bakit naghihirap pa rin sa kasulukuyan ng sambayan ng Pilipino. Ito yung mga sektor ng sa politika, yung mga ating mga leader ng ating lipunan. Kalawa ay yung leader ng mga religious group. Religious group. Ito po yung nasa kanila po yung malaking bahagi ng kayamanan ng Pilipinas. Kasi kung titignan kasi talaga natin, Mr. Tripliman, dito talaga sila, ang bungos talaga ng donasyon. Lalo na yung mga ibang bansa na tinatawag natin. Pero ingat tayo Babit, dahil baka medyo sumobra tayo. Sapagkat kaya lang natin hihimayin to ay hindi tingnan parang personal, kundi isang batayang panglipunan kung saan bago natin talakayan yung pag-umpisa ng politika sa Pilipinas ay ilarawan mo natin to sapagkat ito ay nag-umpisa pa nung panahon ng gobyernong Espanya at ng Amerika. Ito sila naglikha nito ng burokrasya. Na lipunan. Na kung saan ay unang ipinakilala to noong 1901, noong panahon ni Aguinaldo. Nagkaroon ng local election, pulo-pulo to local election sa baba. At noong 1907 ay ayon sa kasaysayan ay itinayo yung legislatura. Nagkalunsad ng legislative election after ng local election. So, ibig sabihin nagkaroon dyan ng parang isang istruktura ng lipunan. Yun yung burokrasya. Istruktura ng lipunan. Na minana at nag-create at dito yung kolonya. Kaya kung tawagin tayo ay colonial democracy.
At noong 1935 nga, dito sa Commonwealth government ay nagkaroon ng presidential election noong 1935. At nakabase sila dito sa mga probinsya na elitista at mga oligarchs sa ating lipunan. Kaya kung makikita po natin ay unti-unting pumailan lang no, ang politika sa atin hanggang sa dumating yung post-war, after-war, ng political evolution. Ito pong political evolution ay naging nagdepende sa mga nagaharing uri. Ito yung sino-sino pa yung mga nagaharing uri sa probinsya. Ito yung hindi, yung wag natin banggitin yung pangalan. Ito yung mga Panginoong may lupa. Yan, yung monopolyo kapitalista. Yung mga malaking sakahan. Komprador, umaangkat ng tubo. Yung mga pagdating dito, chocolate na. Mga ngalakan. Bibili ng 20 sentimo o 25 pesos ba? Magkano ba kilo ng bakal? Magkano? Hindi na wala tayong update. Dati 10 piso lang yan. Ngayon ay nasa 25 pesos na yan. Pagbalik dito, aeroplano na. Oo, try na. Kumbaga, try na. Barko na. Oo, ganun na So, high-tech yung tayo pa rin yung pinagsawaan ng mga hilaw na produkto na pagbalik dito ay tayong caller, line 1, King Fernando na sukat pa rin niya ako. Hello? 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 Line 1, hello? Line 1, hello? Hello? Sino po sila? Okay, ano po may paglilingkod namin? Gusto ko po lang malaman kasi po dalawang Sabado na ako nakikinig ng programa niyo tungkol sa pambahay at kabuhayan. Oo. Gusto ko lang po itanong kung kailan kayo magkakabahay. Ito nga, sige. Mabigat ang tinatanong nating caller. Tanong mo, sige, maganda yan. Pero sige, sasagutin ni Mr. Tripleman yan. Akala ko ikaw sasagot. Yung bahay po natin ay kasalukuyan pa lang nating binubuo, no? Ito ay nasa proseso. Ito po yung proseso natin na kung saan ay nasa unang baitang pa tayo ng pag-organisa. Patapos nating may isaayos ang mga organisasyon na itong ihanda natin. Gagawa po tayo ng formal na petition o motion para dito sa mga batas na sinasabi natin itong Republic Act 7279 at iba pang batas na may kaugnayan sa libreng pabahay at negosyo. Huwag po tayong mainip at papunta na po tayo dyan. Mahaba pa po ang ating proseso pero titiyakin po natin na bago bumaba ang presidente, si President Noynoy Aquino, ay matamasan na natin itong kinapangarap ng bawat Pilipino sapagkat alam po natin 1/3 ang walang bahay at walang kakayahang magkabahay at walang maayos na pamumuhay, disenteng pamumuhay. Kaya pinipilit po nating mapabilis to sa abot ng ating makakaya. Hello? Sino? Ano na? Ayun sa business. Ito yung siguro sa pamamagitan ito ng mga kooperatiba siguro. Susunod natin yung isang mga malaking nandito na rin to sa 70 to 79 na bigyan to ng isang malayang pagnenegosyo, no? Na kung saan nabibigyan niya ng grant, bigay, no? Ito hindi utang, no? Siguro kaakibat na rin to, kapatid na rin to ng pabahay. Siyempre, kung may bahay, may kabuhayan. Hindi pwedeng natutulog ka lang ng hapon doon. At hindi rin pwedeng hindi ka naghahanap buhay. Bigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino na makapaghanap buhay, makapagnegosyo. Hindi yung trabaho sa company, trabaho sa bukid. Alam natin na mahirap yung trabaho na yun. Pero tingnan natin yung kasaysayan na ipinagmamalaki pa ng ating mga nakaraang leader na marami tayong investor. Pero ano tayo? Trabahador. Alipin tayo sa sariling bahay. Gusto nating makatayo tayo. Sarili natin. Na sariling negosyo na sana payagan tayo at ito'y mangyari lahat. Pero papunta na, ma'am. Nasagot ba tanong mo, G? Hello? Nawala si Jing. Nawala, Jing. Baka cellphone yan, cellphone. Baka na-content naman sa sagot mo kanina. Baka naman natulog na sa bahay.
Okay, sige, tuloy natin yung ating alam magandang mo- talakayan. Okay, Yes. kasamang Britno, may Babit, Mr. kasamang Tripliman, Busing. Itong bahay at kabuhayan, sa lahat na nakikinig na sumabaybay po ito sa aming programa, ito po ay dinideliver ho natin sa ating pamalaan ni President Pinoy at ang ating Pangulong Noynoy Benigno III Aquino at Vice President Jojo Binay na sana po bigyan nyo ng pansin itong programa ito sapagkat maganda ho ang layunin nito. Tutulungan po natin. Yan namang tulong po na magkaroon ng bayat lupa at kabuhayan. Ang kabuhayan po, kung ating tatalakayin, yan ay ika nga, itong bubungan, ito yung ating bayan at tatahanan. Ang nabuhay natin, ito na po yung tinatalakay namin ng bayan at kabuhayan. Andiyan ba Ito ba po si nga Jing? nabuhay. Andiyan pa si Miss Jing? Wala na. Wala na. Nakontento na. Oo, kontento na yan. Natulog na. Sa bahay mo na kanina gisingin kasama Nards. Sige. Tuloy tayo sa ating yung ating kasaysayan, no? Kaya hindi naman natin pwedeng talakayin ito ng komprehensibo sapagkat maiksi lang isang oras. Kaya ito'y patalon-talon tayo. Ano ba yung politika sa atin? Kailan nauso to? Ito nga sinasabi natin ng 1901 at minana natin to, inorganisa to ng Espanya at ng Amerika. Itong burokrasya na tinatawag. Nagkaroon tayo ng political evolution, no? Na kung saan yun nga, inasahan yung nabanggit nating mga puwersa sa probinsya. Ito yung mga elitista, ito yung mga oligarchs, no? Na kung saan ay siyang kumokontrol at nakasalukuyan niya, makikita natin noong early 50s hanggang 60s ay medyo iba yung politika noon, nagpapatayan, no? Naalala niyo yung... Makapangyarihan kasi yung yung talaga sila may Panginoong meron talaga kaysa din sa Panginoong wala eh. Yung makikita mo talaga yung diskriminasyon, no? Yung politika nung araw, no? Matapos ganito makita natin na ginagamit yung yung pwersa. May caller po tayo sa line 1, Angel Ang ng Santa Mesa, Manila. Okay, may caller tayo. Hello? Hello, line 1? Hello, sino po sila? Tatanong ko lang po sana kung hanggang kailan po bang programa ng bahay at kabuhayan. Hanggang kailan ba yung programa ng Bayat Kabuhayan? Siguro hanggat Hanggat hindi natin nakakamit itong programa ng libreng pabahay at negosyo ay ito po ay walang hangganan. Pero pinipilit nating matapos no bukas sa susunod na araw, sa isang linggo, sa isang buwan. Basta ito sa pinakamadaling panahon at pinakamaaga na abot na makakaya natin. Sapagkat ito may mga batas na naman na nakabatay upang ipatupad to. Kailangan na lang natin yung dumaing, mag-request, mag-motion, mag-petisyon dito sa ating pamalaan. Yun po. hello? Hindi po sana po hindi pa matapos hanggang meron pa po tayong mga problema ganito tungkol sa bahay at kabuhayan. Bakit po hindi natin nilapit sa Presidente Aquino po itong ano na po? Nilapit na nga natin nilalapit na po natin, nabanggit na ni kasamang Lars, si Pinoy nga, tinatalakay niya, na kung saan inahanda lang po natin ang isang signature campaign. Pagka natapos po itong organization, meron po tayong programa na ginasagawa, itong signature campaign upang mapuwersa at papadali na maibigay sa atin yung bahay at kabuhayan. May tanong? Okay, maraming salamat. Salamat din sa inyong Tawag. Ituloy po natin to nung makikita natin ang panahon ni Asyong Salonga noong 1950, no, after ng liberation na tinatawag 1950s, no, ay lumala yung agawan sa politika. Diyan na yan, nagkaroon ata Mr. Tripliman ng partido no? Okay, mga 50s na yan mga LP ba yan? Mga liberal, LP, saka LP, no? Mga yung, nasyonalista. Yung dalawang partido ng araw, mga sa 50s. Kaya nga yan ay nagkaroon ng dyan, agawan na hanggang ngayon ang kamakailan nga lang, di ba? Yung yung kay yung congressman dyan sa Ilocos. si Bersamin. Si Bersamin, Magandang hapon po, mga suking tagapakinig. Okay, tinatalakay namin kasama yung katangian ng politika kung kailan ito nag-umpisa. At sinasabi na nga natin kanina,
ay lumawig to na magmula nung minana pa natin sapagkat ang nag-create ito, ang lumikha nito yung gobyernong Espanya at gobyernong Amerika, kung kaya nga tinawag tayong kolonya.